Dito lang, last month, nakaang buwan, ang bakasyon sa dito sa Canada, umuwi siya. Alam mo naman sa kanya, taas na malaki ang ipinagbago niya. Nakarating siya sa Manila, nakita niya yung nandun ng kaunlaran. Naging napakatalino niya. May offer siya sa school. Naging siya ng Tagalog. May confidence sa sarili. Salamat. Sa kanila na mababago niya ng bagay. Makapag-aaral siya. Dun sa mga nagre-reaction, yun po yung reason kung bakit hindi ko po pinapayagan ang mga nagre-reaction na sa amin. Although mayroon po kaming dalawa na ito po ay PB team, so sa amin lang po ito talaga at alam nila yung mga nangyayari. Si PB team natin na si Dogs TV at si Marites Dudes, yan, ito naman po ay pinsan ko, so wala pong problema. Kamag-anak namin, so second cousin. So alam nila po yung nag-istorya at ito'y matagal na rin sa amin. So, yun lang yung pinapayagan namin. The rest, wala na kami pinapayagan. Respect na lang po. Hi mga kadudes! Kapugong biyahero! Muling nagbabalik, Marites Dudes TV. At kung bago ka lang sa channel na to, baka naman po pwede makahingi ng isang subscribe dyan, please. Aasahan ko yan ha. Ganun na din po sa ating Pugong Biyahero. Pero alam ko naman, nakasubscribe na ang lahat na nakasubaybay dyan kay Sir Paul. At wag din po natin kalimutan ang buong PB team, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa video pong ito ay gagawa naman po natin ng reaction yung patungkol kay Sharon po na nag-asawa na ng 14 years old. Ano kaya ang nag-aantay na sorpresa para sa kanya ng ating Pugong Biyahero? May bana ka na rin? Oo. Ano? Ilang taon ka na? 13? Wala kang 15 doon. Wala kang 15. Kailan nga mo pinanganak? Wala ko kabalo sa akong kuhaan. Mana akong mama. Kasi asan yung bana? Niyad ko sa yung mama. Dito sa kanan. Bago pa may naminyo. Bago pa na? Oo. Buntis ka na? Bago pa may mga isang kabulan. Isang buwan pa lang daw siya. Asan ka nagpuyod ay? Dire natulog. Ikaw? Asan ka natulog? Akong kuhaan. Igagaw yung asawa. Kapatid. Pinsan nyo. Pinsan mo yung asawa nito. Bakit tawagan yung nag-aasawa? Dahil sa aming tribo. Sa tribo ninyo. Oo. Nakasanayan na. Nakasanayan na. Pero gusto mo naman ninyo, Lily? Gusto na. Wala ko din pagkaw na lang mamin yun ako kahit para madala sa uno nita. Ayun, tinatanong nga po siya ni Sir Paul kung talagang kagustuhan niya yung naging sitwasyon niya na naminyo siya dun sa lalaki, which is sagot naman ni Sharon na gusto na din niya, kumbaga tanggap niya sa kanyang sarili na ganun dahil nga daw parang kabawasan na din para sa kanyang mga magulang na hindi na siya magiging dagdag pa sa pakainin or para masustentuhan yung kanilang mga pangangailangan. So parang tinanggap na niya sa kanyang sarili na okay lang, kahit bata pa ako mag-aasawa na ako. Pero sa isip-isip ko po mga kadudes, 'di ba, parang ang anong tingnan na sobrang bata pa talaga. Pero tulad nga din ng sabi niya, nakagawian na sa kanilang tribo at palagi po yung naririnig natin sa kanila, maging kina Ate Irene po, di ba po, maaga po siya nag-asawa that time kasi ibinoya din siya. Tulad din po nung kay Miley na ibuboya din sana siya kaso naligtas nga ni Sir Paul. So halos karamihan pa rin sa mga katutubo na ganun yung sitwasyon na kahit medyo bata pa, below 15 years old, ay nakakapag-asawa na ng maaga. Wala na din po sila magawa dahil nga po sa gawa ng kahirapan at yun nga po, at hindi nga po sila nakapag-aral, so talagang wala na sila magawa, no choice na sila na eto na, mag-aasawa na lang po para
Yung iba naman gusto, nasa isip nila na kapag nakapag-asawa sila, gagaan yung kanilang buhay. Pero may iba naman po na talagang nauuwi sa talagang hirap pa rin kahit nakapag-asawa sila ng maaga. May mga ganong thinking po sila na kapag nag-asawa ako ng maaga is parang ano na yung buhay ko. Dito ang ating pugong biyahero dahil ito po yung kanyang sadya na hanggat maaari po ay maiwasan yung mga ganitong senaryo pagdating po sa mga katutubo na maaga nag-aasawa. Hanggat maaari po, kung maaari mailigtas ni Sir Paul tulad ng ginawa niya kay Mylene, ay ililigtas niya. Sa kaso po ni Sharon ay talagang tapos na at nakapagbigay na po ata ng parang kapalit yung kumbaga handog dun sa babae nung lalaki na parang pag gusto mo siyang maging asawa is magbibigay siya ng kapalit, kambing, baboy, kalabaw, kabayo, kung ano pa man yan. Ay yun po, nagawa na po ata. Kaya talagang sinabi nga ni Sharon na na sila, talagang mag-asawa na at nagsasama na sa iisang bahay. Pero sa video pong ito ay hindi niya po kasama yung kanyang asawa. So baka po nasa trabaho, nasa bukid, at siya lang po yung nandito, tsaka yung pinsan niya na kinakausap din ni Sir Paul. So ituloy po natin. Nung sa pamilya, pero hindi mo ba alam na ang ating pag-aasawa ay lalo mas mahirap? Kung saan nag-eskwela ka? Bago naman ninang balon dire dito sa bukid. Wala ka na maraming balay dire. Hindi ka nakagrade doon? Pero nakakaintindi siya ng Tagalog, ha? Okay. Hindi ka nakapag-aral pero naintindihan ng Tagalog ko? Bakit ka ba luong ng Tagalog? Nakapanood ako kasi sa TV. Ayun! Isang napakalaking ko sa mga katutubo kapag nakakapanood sila ng mga palabas sa TV, makaintindihan na sila ng Tagalog. Okay, anong trabaho ng asawa mo? Magbahas ka ng mga kamuti. Ka ng magbasod ko ang tanong namin mais. Manayang trabaho. Dere lang ko pala ng laba, maglungan. Dere ko matapos. Okay, tayo ka nga. Tayo. Tindog. Tindog ka. Oh. Napakabata pa. Siya po ay wala ba itong 14 ka na. 14 ka pa lang ngayon. Wala ka pang 16. Kasi bata. Sige, anay ko naman. Okay, so hindi ka pa buntis. Huwag mo na kayo mag-anak, ha? So ang kagandahan nga po nito, si Sharon ay hindi pa buntis. Kumbaga may chance pa na pwede siya magpatuloy ng pag-aaral kung papayagan siya nung kanyang asawa. Dahil malaking bagay po kapag nakapag-aral po siya, dahil para din po yun sa magiging pamilya niya, sa magiging anak niya. So hanggat ganyan po yung nakagawian nila, may papasa at may papasa nila yan sa magiging anak nila, di ba po? So hanggang sa pagpapatuloy po ng bidyong ito ay tulad nga po na nagtaka si Sir Paul na bakit marunong magtagalog si Sharon at nakakaintindi siya sa bawat sasabihin niya. Yung pala ay nanonood siya ng mga video sa o kaya TV, YouTube. So dito in-interview siya ni Sir Paul na paano siya nakakapag-Tagalog at sinabi nga niya na nanonood siya sa YouTube at naikwento nga ni Sir Paul dito na kung matatandaan niyan at naikwento niya dito na patungkol kay Mylene na same edad sila na nailigtas niya sa maagang pag-aasawa. Yung pala ay alam na din ni Sharon dahil napapanood niya si Sir Paul noon pa man. At sa isip niya ay gusto niya makita ito ng personal. Kaya nagulat dito si Sir Paul nung sinabi ni Sharon na ganon, na nagtataka siya na paano niya nalaman.
Yung pala, hindi niya pa nasasabi kasi nahihiya siya. Alam na pala niya at kilala niya si Mylene. Panoorin po natin. Ikaw panganay ka sa inyong magkakapatid? Oo. Kinamagwangan ka? Oo. Diyos ko, ang nanay ni kinapakabata ka eh. Okay. Ay. Tapos wala pa kayo sa bahay. Wala pa nagpuan pa may salo. Oo, salo pa kayo. Oo, kaya wala may Baka kumpara. magkapalit kayo ng asawa. Hindi. Yan lang ako sa inyo ha. Para magbigay inspirasyon sa inyo at maging kung bakit namin ito ginagawa. Umakat kami ng bundok para makatulong sa mga katutubo. Meron ako isang batang singil. Katulad mo. Katulad si Ayos. Magminyo na siya. Pinipilit siya ng nanay niya at tatay niya na makapag-asawa. Pero ayaw niyang mag-asawa. Nag-iiyak siya. Dahil ayaw niya talagang mag-asawa, tinulungan namin siya. Okay? Ang lalaki naghatag na ng mga siguro pera sa tatay niya. Dahil di ba boya? Kumbaga arranged marriage kasunduan. Tinubos namin siya ngayon. Ibig sabihin ng tinubos, pinigilan namin yung maaga ng pag-aasawa. Bakit? Kasi ang gusto ng bata, pag-aral pa siya, nakapagtapos ng pag-aaral. So ngayon, naisip namin, natulungan. Nakipag-battle kami sa mga dato. Ilang dato yun. Para hindi matuloy yung pag-aasawa niya. Anong ginawa ko? Pinayaran namin yung boya ng lalaki. Kapalit na bayad. Isinib ko ngayon si babae. Kumbaga ikaw, Wari, kinuha kita. Anong ginawa ko sa kanya? Ang pangalan niya ay Mylene. Katutubo ito ha. Ang ginawa ko sa kanya, sinib ko, kinuha ko, pinag-aral namin. Ngayon nasa Manila na siya. Nag-aaral. At pangarap niya, maging nurse. 1 taon na siya sa amin nag-aaral. Yung mga kapatid niya ngayon, alam mo, scholar na lahat. Diba? Ito kinukwento ko sa inyo para yung buhay na mayroong tayo mababago sa inyo. Hindi napipili ang mga pag-aasawa. Ha? Pero dahil hindi na natin mababago yung nangyari sa inyo, ganito na lang ang gagawin ninyo. Ang mga anak, pagkaaral. Okay? May pagsisisi ka ba sa mga pag-asawa? Nagsisisi ka ba dahil mga pag-asawa? Nga daw kay pagmahay nga ni sayo kag ninyo. Oo. Okay, bakit ka nagsisi? Kaya napaunta kay pangarap. May pangarap ka sana. Oo. Pero hindi na matutupad. Oo. May galit ka ba sa magulang mo dahil pinilit kang mag-asawa? Nabalik kay kasuko nga gipugos kag ninyo sa imong mama. Wala. Okay. Kapag yun, nasuko kayo ng konting ko kayo magpipito kayo dagan namin yung sa akong papa. Isip ko namin akong papaukuhan ka ng bugas. So hindi ka nalang nagalit kasi nakikita niyo yung kahirapan ng kanyang pamilya na nahirapan ang tatay niyo mo ng pangkain para sa kanila. Okay, pero mali yun, di ba? Mali. Dapat unahin ng edukasyon. No? Okay. Sayang. Pero sana makapag-aaral ka. Hindi ka naka-grade 1? Wala. Pero kabalo mo magbasa. Dili. Kabalo mo pera. Oo. Okay. Masayit ko. Tudyan ko sa akong asawa. Sa part 2 nga po ng video ay bumalik si Sir Paul upang sabihin ang sorpresa para kay Sharon. Sa punto pong ito ay naroon din ang kanyang asawa at hindi na nag-atubili ang ating pugong biyahero at sinabi na kung ano ang sorpresa. Hindi nga lang po si Sharon ang bibigyan ng scholarship kundi pati na rin ang kanyang asawa. Napakaswerte nga ng dalawang batang ito dahil may sumagot na ng kanilang scholarship. Hindi lang elementary, hindi lang high school, kundi hanggang college. Sa di inaasahan nga pong sagot ng asawa ni Sharon ay ayaw na nito magpatuloy sa kanyang pag-aaral bagkus ang gusto na lamang niyang makapag-aral ay ang kanyang asawa na si Sharon. Sa suggestion nga po ng ating pugong biyahero ay sayang na sayang dahil po grade 9 na po ang
Huling napasukan ang asawa ni Sharon, ngunit tinanong po ulit siya ng ating pugong biyahero bakit ayaw na niyang mag-aral. Ang sagot niya po ay dahil nahihirapan siya sa mga exam at iginalang naman po yun ng ating pugong biyahero. Kaya may mga alinlangan din po siyang sagot na pag-iisipan niya. Bihira ang mga ganitong offer sa mga napupuntahan ng ating pugong biyahero. Kayo mga kadudes, kapugong biyahero, anong masasabi nyo sa dalawang batang ito na grasya na nga ang lumalapit ay tinatanggihan pa? Ano kaya magiging sagot at final desisyon ng asawa ni Sharon? Mag-aaral kaya siya? Magpapatuloy at tatanggapin ang offer ng sponsor? O sadyang si Sharon na lang ang hahayaan niya makapag-aral at makapagsimula ng grade 1? Muli po, ito si Marites Dudes TV. Hanggang sa muli. Bye!